yung mga senador natin kung ano-ano ang inaasikaso. Halimbawa, eto si Bam Aquino na isa pang umiepal. Meron na naman siya safety. Yung meron siyang pinapanukalang batas na naman na school safety. Alam nyo, matagal na po nagdeklara yung mga eskwelahan na this is peace zone. May mga deklarasyon na ganun. Wala po yan sa mga deklarasyon. Kinakailangan po ng bata na makita nila, maramdaman nila na hindi sila basta-basta pwedeng makapagdala ng mga patalim, pwedeng makapagdala. O simple lang po. Kung ano-ano na naman yung minumungkahi ninyo, magtatalo-talo po yan, ipagbabawal ba ang Gobrax o kung anumang Sonrox na ipagbabawal. Ganito na lang po. Yung iba-budget nyo sa lintik na investigasyon dyan, mag-iimbestiga kayo na walang katuturan, ipambili nyo na lang po ng metal detector. Yung ginagawa po ng SM, may narinig na po ba kayo sa SM na nagbarilan po sa loob? Wala, di ba? Dito po sa Pilipinas, ano po kaibahan dito sa Pilipinas? Bakit po sa SM wala po nagkakabarilan? Sa ibang bansa po, pag nagrally po yung mga nagugutom, ano po una nilang ginagawa? Looting. Papasok sa mga department store, papasok sa mga supermarket, maglulot po. Kukunin yung kukuha ng mga, biruin mo, magrarally tapos mapapadaan doon sa mga department store, ilulot na nila. Kukunin yung mga, nangyari po ba sa SM yan? Meron po bang mga sandamakmak na tao na lumusob sa SM? Para po yung sandamakmak na tao na lulusob sa SM magtatangay ng mga grocery, television, ref, aircon. Wala po. Yun, ganun lang po. Sino po sa tingin nyo mas maraming pumapasok araw-araw na tao? Sa SM o sa eskwelahan? Sa SM po, mas maraming pumapasok. Di po ba? Ano lang po, bakit po walang pila ng tao sa SM? Kasi po meron silang metal detector. Hinto ka lang sandali, may metal detector ka, ayan na po. Walang tumunog, pasok ka na. Pag may tumunog, tumabi ka lang, titignan kung ano yung tumunog. Tapos may mga disabog sila. May mga baril sila at disabog. Di po ba? Wala po nakikita eh. Karamihan po sa eskwelahan, tatapatin ko na kayo. Yung pong naglilinis, nagwawali, sila din po yung gwardiya. Walang budget eh. Di po ba? Kung sino po yung nagwawalis ng madaling araw, sila rin po yung gwardiya doon. Kaya gwardiya sila, habang nagpapahinga, maggwardiya muna sila. Hindi talaga specified na sila ay magagwardya dahil train sila kung paano tumingin sa mga tao na hindi maayos tignan, yung hindi mapagkakatiwalaan. Yung mga taong, kasi tinitrain yan di ba? Nakikita ko minsan, di ba binibriefing sila? Narinig ko minsan yung mga briefing sa mga security guard. Paalala lang natin, yung mga linga ng linga, yung hindi mapakali, ayan, titignan nyo yan kasi mga tipong ganun. Trained po, trained security. Yan po ang kinakailangan ng mga paaralan kasi grabe na po eh. Trained security na po. Yan, daming mga ano na. Daming mga nadaanan kami na batang hamog Ang laki na po ng problema natin dahil hindi naman pwedeng ipakulong yan. Alam niyo po,
Sa mga nagsasabi po na pinagtatanggol pa si Kiko Pangilinan, mas malala po, yan po heinous crime pa yan eh. Kaya medyo hindi po pinakawalan agad. Alam niyo po ba yung mga hindi heinous crime? Pagnanakaw, akyat bahay, snatching, within 8 hours kinakailangan pakawalan ng pulis yan sa mga DSWD. Paano pag walang DSWD? Oh, sabihin nyo ba kompleto ang DSWD natin? Within 8 hours, kung ang kaso ng bata o yung tinatawag nating minor ay snatching, within 8 hours, kinakailangan bigay yan sa DSWD o kaya sa barangay. O kasama sa 8 oras yung isusuko yan ng barangay sa magulang. Pag binigay mo yan sa magulang, balik lang yan, di ba? O, pero sa batas, ang ganda pakinggan eh. Isosurrender, tapos aaralan siya, pagbabaguin. 8 oras, magagawa mo yan lahat. Isip ng snatcher, pakakawalan ako nito within 8 oras. Marunong pa sa inyo sa batas yung mga, marunong pa po sa batas yung mga lumalabag sa batas. Kaya alam na nila within 8 oras. Yung mga pulis, parang pasumpaso sila pag minor po. Pag minor po, natuklasan nila minor yung kanilang suspect sa mga maliliit na krimen tulad ng holdapan na walang pinatay, akyat bahay, snatching. Ano po yan? Within, parang pasumpaso po yung mga pulis. Bakit? Nadala na sila eh. Ang dami po nilang ikakaso sa kanila. Tanong nyo po kung sino yung magkakaso. Correct, human rights. Dahil po ang batayan nila, batas ni Kiko Pangilinan. Kaya tigil-tigilan nyo na po, no? Maaari po ba natigil-tigilan nyo na kami sa kababatas-batas ninyo? Katulad po nito yung sa Batangas po na sinasabi natin na walang pasok, diniklara po ng DepEd ngayon. Batangas City Integrated School. Nagpadala ng mensahe ang isang hindi pa nakikilalang individual sa DepEd Batangas City Integrated Facebook page bandang 10 PM nitong linggo, June 28. Sinuspindi ang klase sa Batangas City Integrated National High School para tiyakin suspended po yung klase dahil po may nagpadala doon. Ano pong batas ang gagawin nyo dapat dyan sa mga nagpapadala na yan? Di po ba? May nagpadala, may threat po na magbabarilan. Yun po talaga kasi doon takot eh. Hindi po bomba. Barilan po ang sinasabi. Magkakaroon ng barilan dyan sa eskwelahan nyo. Sinuspindi ng DepEd Batangas. Naisip po ng mga batang loko, putya, ganun lang pala, ayaw namin pumasok. May mga page po bawat eskwelahan. May magpo-post po doon. Ano po gagawin nyo ron? Pag nakita na naman po, yan, natukoy. Minor de edad na naman. Putya, yun ang baril nga, walang kasalanan eh. Yun ang baril, hindi pala walang kasalanan. May kasalanan, pero walang parusa. Yung nambaril nakapatay 14 anyos, hindi pwedeng parusahan dahil sa batas ni Kiko. Ngayon, ano solusyon? 'Di ba? Maghigpit kayo ngayon. Paano pag may nahuli kayo na may baril? May nahuli kayo na may patalim? Ano pong gagawin nyo? 14 anyos, hindi makukulong, hindi mapaparusahan. Bakit? Kiko Bill. Naghigpit kayo, may nakita kayong revolver. Katulad sa Apari ba yun? Yung nakita yung revolver. Somewhere in the north. Meron pong nahuling may revolver, tsaka yung kasama niya naman panaksak. Parurusahan po ba yung mga bata na yun? Mas malala yung ginawa nung namaril at nakapatay. Eto po, may revolver pa lang. Malamang hindi po maparusahan yan. Kung yung nakapatay, walang parusa dahil sa Kiko Bill. Ngayon, ano ang babaguhin nyo ngayon? Ipagbabawal ni Risa Ontiveros malamang yung Gorbax. Solusyon ba yun o hindi?
Putya, hindi po solusyon yun. Naglolokohan lang po tayo pare-pareho pag ganyan po ang ginagawa natin. Ang dami po natin dinideploy pagdating po sa eskwelahan, sa mga rally. Libo-libo pong pulis ang kaya po nating i-deploy pag may rally. Bakit po hindi tayo makapag-deploy ng mga pulis? Mag-isip po tayo ng paraan. Di po ba? Pwede namang hindi pulis kung talagang kulang. Ang dami pong... Kaya nga po dyan po kinakailangan, eto real talk po tayo. Dyan po kinakailangan yung mga ibalik po yung mga CAT. Mga ROTC po natin, pwede po yan na i-deploy po dyan sa mga yan para lang po makaiwas dito po sa mga... Marami pong pwedeng gawin di ba? Alam ko po yung mga CAT noon, katulong po yan. Hindi naman ako naging officer Yung mga CAT officer po, katulong po yan ng mga eskwelahan nung araw sa tagapamayapa Di po ba? Napapaaway din sila dahil dahil sa loko, pero at least yung mga CAT officer sa mga estudyanteng kahit papano or yung mga estudyanteng loko dahil may CAT, pwede silang maging officer. Kaya lahat po dapat po pwede nating aralin. No? O pwede po nating aralin ang lahat kasi loko sila, gusto nilang gusto nilang maniga Ewan ko kung ano yung iniisip nila, hindi naman ako namaril kahit kailan. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung ano po yung hindi. Ako po bigla ko lang po naiisip to kasi nasa Camp Crame. Nasa Camp Crame na kami. Hindi ko po to plinano, bigla ko lang naisip, bakit nga pala hindi natin ibalik yung mga CAT? Kasi yung mga officers po nung araw, nag-high school kayo, natatandaan nyo po ba? May mga silbi po itong mga to. Minsan nakakatulong pa po to na mag-guardia. Natatandaan ko nun, yung mga CAT officers, naroon po sa mga gate Reinforcement po sila ng mga guardia di po ba? Kung kulang po yung mga pulis, hindi po kaya mag-deploy ng mga pulis. Barangay tanod. Maparaan lang po, hindi lang po dapat yung maaawa lang kayo. Hindi po pwede nakikiramay lang, hindi po pwede sabihin na hindi lang po dapat sinasabi na dapat hindi nangyayari ito. Ano nga dapat nyong gawin para hindi na mangyari? Di ba? O katulad nito, nagpapanukala na naman to si Bam Aquino. Akala mo talaga may ginagawa si Bam Aquino Sabi ni Bam Aquino, gagawin natin prioridad ng Committee on Basic Education ang pagpasa ng ating School Safety Act. Ano naman yung School Safety Act na yan?